Ayan, syempre we're trying to figure it out. At saka kinakabahan si Raymond, matabi ka ba naman sa Diyosa? Yes! Okay, so ito yung bagong Vivo V30 Pro at kung camera ang pinakahabol mo sa isang phone, magugustuhan mo to. 50 megapixel Zeiss triple camera setup, AuraLight 3.0, 120Hz curve AMOLED display, solid performance, malaking RAM at storage, at may 5,000 mAh battery with fast charging speed. Pero bago natin pag-usapan lahat, subscribe muna dahil marami pa kaming gagawing videos para sa inyo at follow nyo na rin kami sa Facebook at TikTok para sa mas marami pang tech update. Okay, so pag-usapan na kaagad natin yung camera since ito yung pambatong feature ng Vivo dito. Meron tayong apat na 50 megapixel camera dito, 50 megapixel Sony IMX920 yung main cam, tapos 50 megapixels din yung ultra-wide, telephoto lens, at pati na rin yung selfie cam. Makikita na rin natin dito yung partnership ng Vivo with Zeiss na dating nasa flagship phones lang nila. So dito sa camera app, meron tayong option na piliin yung Zeiss mode na timpla ng kulay. Bali, natural looking photos yung makukuha natin sa mode na yan at yan yung ginamit namin sa karamihan ng mga samples dito. Pero unahin muna natin yung selfie ko with Ann Curtis at eto, kwento ko lang. Bali, na-invite kasi tayo sa launch event ng Vivo tapos meron silang paraffle at nabunot ako. Swerte, so nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-selfie with Ann at buti na lang talaga dala ko tong V30 Pro na pinahiram sa atin ng Vivo. Kasi kinakabahan talaga ako noon at nanginginig-nginig pa yung kamay ko habang nagsiselfie. So, feeling ko kung ibang phone yung dala ko noon, malamang sa malamang blurred yung selfie namin. Pero dito hindi. Tulad ng makikita nyo dito, kitang-kita yung kagandahan ng Diyosa. Sharp, detailed, malawak yung field of view, kasyang-kasya kaming dalawa, maganda yung exposure sa mukha namin kahit malaking screen yung nasa likod. Usually kasi medyo didilim yung mukha natin dyan since maliwanag yung background. At honestly, parang nga siyang hindi kuha ng selfie cam. Sa level of details and sharpness, parang main camera na rin yung pinangkuha. Well, sa unang shot ko, may konting pagka-blur kapag tinignan nating mabuti, pero okay na lahat sa second shot. At considering na nanginginig nga ako habang nagsiselfie, tapos ganun pa rin yung kuha, napahanga talaga ako ng Vivo dito. Now, eto naman yung kuha namin gamit ang main cam and as expected, magandang photos din talaga. In terms of sharpness and details, pasadong-pasado. Nagustuhan ko rin yung natural colors nitong Zeiss mode at sabihin ko lang din na kung hindi nyo trip yung kulay na yan at mas gusto nyo ng mas matingkad na output, pwede nyo pa rin namang iselect yung Vivid mode. Eto yung itsura ng Vivid kumpara sa Zeiss mode. Dynamic range is also good. Sa kuhang to, against the light talaga tayo, so mahihirapan talaga dyan kahit flagship phones. Pero tulad ng makikita nyo dito, andyan pa rin yung detail sa upuan, hindi blown out yung langit, at kitang-kita pa rin yung mga ulap. Kahit yung mga indoor shots natin dito sa mga toys, solid din. Naka-vivid mode tayo dyan, at saktong tingkad lang yung dinagdag niya para mas mapaganda yung itsura. Hindi rin tapon yung ultra-wide camera. Good amount of details, may mga pagkakataon na iba yung kulay sa main cam, pero most of the time, pantay naman yung kulay. At di hamak na mas maganda na rin ngayon kumpara sa ultra-wide cam ng V29 5G last year. Kahit yung zoomed photos, very presentable, sharp and detailed pa rin lalo na sa 2x optical zoom. At dito sa event ng Vivo, sa pinakalikuran ako nakaupo pero ganito pa rin yung nakuha kong photos sa 4x zoom. Sa low light camera performance naman masasabi kong hindi rin sila nagpabaya at goods din yung kuha. Hindi over-sharpened yung mga photos, low noise lang, at properly exposed din yung mga ilaw-ilaw or LEDs. At dito nga rin pala papasok yung AuraLight 3.0 ng Vivo. Mas malaki na to kumpara sa AuraLight ng V29 5G. Automatic na rin niyang ina-adjust yung color temperature, depende sa shot na kukunin natin, at pwede rin i-adjust manually. Ito yung mga shots na nakuha namin gamit to at di hamak na mas maganda siyang gamitin kumpara sa mga pangkaraniwang LED flash ng mga phones natin. Pagdating naman sa videos, good news kasi hanggang 4K 60fps yung kaya nitong i-record. 4K 30fps yung sample natin ngayon para mag-match dito sa YouTube video natin. At dito rin kasi kakagat yung EIS or yung stabilization, so kahit na naglalakad tayo hindi gaanong maalog yung kuha.
Honestly, hindi siya kasing impressive nung mga photos na nakuha natin kanina. May pagka-blown out ng konti yung outdoor videos natin at may mga visible noise naman sa mga indoor shots. So sana ma-improve to ng Vivo sa mga susunod na updates. At ang isang good news pa nga pala hanggang 4K 30fps din yung ultra-wide and telephoto camera. So pwede tayong mag-switch habang nagre-record. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Vivo V30 Pro. Again, hanggang 4K 60fps na rin tayo dito, which is a big plus since bihira nga yan sa mga mid-range phones. Usually sa mga flagship lang. Naka 4K 30 na rin tayo dito ngayon at pansin ko lang na medyo maalog yung kuha, so mukhang kailangan natin ng tripod or gimbal sa ganitong klase ng resolution. Pero pwede rin naman natin i-enable yung steady face feature nila para sa EIS. Kaya lang, 1080p nga lang yun. Sa nakikita ko dito, mukhang sharp and detailed din. May softbox tayo dito sa harap. At gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know sa comments kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Ito naman yung itsura kapag naka-turn on na yung steady face feature nila. So naka 1080p na tayo ngayon. Medyo makipot din yung framing. Pero as you can see, detailed pa rin naman at hindi na masyadong maalog. Okay, so next naman natin yung display na isa rin sa maipagmamalaki ng Vivo dito. Almost 7 inches na curve AMOLED display yung meron tayo at magandang display talaga overall at halos wala tayong marereklamo. I personally prefer flat displays pero hindi may pagkakaila na ang lakas makasosyal kapag curve. Sobrang nipis lang ng side bezels, maliit lang yung punch hole for selfie cam, at good news din kasi wala rin akong na-experience na mistouch sa gilid nung ginagamit ko to. Nasa 1.5K resolution na rin, so mas sharp ng konti kumpara sa usual 1080p resolution ng mga phones natin. At syempre malaking tulong din yung 120Hz refresh rate for that smooth navigation and scrolling animations. Though take note nga lang na kapag nakaset sa default or sa smart switch yung refresh rate settings natin, mostly 90Hz lang yung binibigay sa atin ito, most probably to save battery life. At ang kinaganda pa, 2800 nits din yung peak brightness according to Vivo at mas mataas pa yan kumpara sa peak brightness ng parehong S24 Ultra and iPhone 15 Pro Max. Wala pa tayong device para i-measure yung brightness pero sa paggamit ko naman outdoors, maliwanag talaga at wala akong naging problema. Kita yung screen kahit may sikat ng araw at syempre panalong display din yan for media consumption. Again, naka-AMOLED tayo so andyan yung deep blacks, great viewing angles at accurate colors din na pwede pa nating timplahin sa display settings. Widevine L1 at HDR support meron din so wala rin problema sa Netflix streaming. Nanood ako dito ng Solo Leveling and Avatar at maganda yung viewing experience sa parehong palabas. Yun nga lang medyo nabitin lang ako ng konti sa speaker kasi single down firing speaker lang yung meron tayo dito. I mean, okay naman at maayos pa rin nating maririnig yung mga pinapanood natin. In terms of loudness, malakas din. Pwedeng iset hanggang 150% yung volume. Pero sa ganitong price kasi, natural lang na maghanap tayo ng stereo speaker setup at mas magandang sound quality. Buti na lang may freebie sila na wireless earbuds. Mamaya papakita ko sa inyo. So gamitin na lang natin yon kapag magsa-sound trip tayo. Next naman nating pag-usapan yung performance. MediaTek Dimensity 8200 yung chipset natin dito. May 12 gigs of RAM with another 12 gigs din na RAM extension. Tapos half a terabyte or 512 gigs na rin yung internal storage. So hindi rin talaga kakapusin yung karamihan sa atin. Naka FunTouch OS based on Android 14 so latest na rin. At sa pang-araw-araw na gamitan, mabilis at very responsive yung phone. Sana lang talaga mabawasan pa ng Vivo yung mga bloatwares sa mga susunod na release para mas malinis yung software experience natin out of the box. Now, mamaniin lang nito yung mga social media and office apps na madalas nating ginagamit. No problems din sa multitasking. At kahit na hindi talaga to para sa mga gamers, sabihin ko na rin na kung sakaling maisipan mong maglaro ng games, good experience din yung makukuha mo dito. Almost 1 million na rin yung Antutu benchmark score na nakuha ko. Tapos pagdating sa gaming, kung mga less demanding games lang naman like for example, Mobile Legends, Wild Rift, and Call of Duty, walang magiging problema at siguradong kakayanin kahit sa matataas na settings. Depende na lang talaga kung anong settings yung available sa mismong game. Now, sinubukan ko rin sa mas demanding na Genshin Impact, highest settings at 60 FPS limit at hindi tayo nakakuha ng stable 60 pero very playable pa rin naman. Bumababa lang ng 40 plus FPS kapag marami nang nangyayari, marami ng kalaban at buhos na yung mga skills. Tapos sa thermals naman,
hindi talaga siya nag-init sa dalawang games ng Mobile Legends ni hindi tayo lumagpas ng 35 degrees, so goods na goods yan. However, take note na posible pa rin mag-init to sa mabigat na games like Genshin Impact kasi dito umabot tayo ng almost 45 degrees. So iinit din talaga kapag sinagad natin yung performance, kaya alalay lang din dapat. But since hindi mo naman to bibilin for hardcore gaming, wala namang dapat ikabahala. At again, overall, magandang performance yung makukuha natin dito. To be honest, kung light user ka lang naman at more on social media, sobra-sobra pa to sa'yo. Though syempre, mas maganda na rin yan para kung sakaling maging mas demanding na yung mga applications na ginagamit mo sa mga susunod na taon, alam mong kakayanin pa rin ng phone mo. 5,000 mAh yung battery capacity. So, malaki na rin kumpara sa V29 series nila last year. Siyempre, nag-run tayo ng PC Mark battery test at nakakuha naman tayo dyan ng more than 16 hours na screen on time. At hindi ito yung pinakamataas na SOT na nakuha ko sa mga mid-range phones ngayong 2024, pero may isasama pa rin siya sa makunat na battery. Mataas pa rin yan kumpara sa karamihan ng mga mid-range phones at hindi malabo yung 2 days of use dito kung light user ka lang. Tapos less than 1 hour nga lang din pala yung charging time gamit tong 80-watt fast charger na included na rin sa box. Kaya hindi rin problema ang charging speed. Pagdating naman sa design, isang kulay pa lang yung available sa ngayon at hindi rin ako sure kung mag-o-offer pa ng ibang color options. What? Color options ang Vivo sa mga susunod na buwan. Petals white yung tawag nila dito at ang gandang design din talaga. Medyo pambabae nga lang yung style, so kung hindi swak sa panlasa mo, bibilan mo na lang ng case. At speaking of case, sabihin ko lang din na dapat talagang gamitin yung included na clear jelly case dahil madulas talaga yung likod ng phone. In terms of comfort and ergonomics, magaan lang to, manipis, at dahil nga parehong curve yung harap at likod, sobrang komportabling gamitin at hindi nakakangalay kahit malaki. Okay, so available na itong Vivo V30 Pro simula April 1 sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, Vivo website, at pati na rin sa mga physical stores nila. Nasa description lahat ng links, so click nyo lang yan kung sakaling kukuha kayo. 34,999 pesos to, tapos syempre online, may mga vouchers pa rin tayo. Nakita ko sa Shopee na makukuha na lang natin to for less than 32k na lang, tapos may free wireless earbuds pa, so malaki-laki din yung discounts online. Pros and cons, tapos balikan natin yung price. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, of course, unang-una dyan yung camera. Solid talaga for taking photos. Camera phone talaga siya at ito yung tipo ng phone na walang putyo-putyong camera like 2 megapixel macro, 2 megapixel AI lens or depth sensor. Lahat maayos at kita naman natin na kahit yung selfie cam maganda rin yung output. Konting improvements lang sa videos para maging mas solid. Also yung display panalo rin for media consumption with 2,800 nits na peak brightness. Excellent performance para sa ganitong klase ng phone. Sa battery and charging wala rin akong reklamo. Makunat at mabilis mag-charge. Malaki yung parehong RAM at storage. Maganda yung design at komportable rin gamitin. Tapos para naman sa mga bagay na pwede pa nilang i-improve sa mga susunod na release, una yung speaker. Dapat dual speakers na tayo sa ganitong price. May IP54 rating din to, so protektado sa mga talsik ng tubig, pero sana mas mataas pang IP rating sa susunod. Tsaka yung haptic feedback, kailangan ding ma-improve. So overall, para sa akin, magandang phone to. Siyempre, hindi siya perpekto at hindi rin para sa lahat ng tao, of course. Like, again, not for gamers, medyo mas pricey na rin kumpara sa V29 5G last year, most probably dahil sa partnership with Zeiss at iba pang mga upgrades na ginawa nila dito. Pero kung camera or smartphone photography talaga ang top priority mo sa isang phone, definitely worth considering itong V30 Pro. Nakikita ko to sa mga taong mahilig mag-picture-picture, mag-post sa social media, Netflix, o sa mga casual users na gusto ng solid at reliable na camera performance. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Ano sa tingin nyo? Swak ba sa inyo itong V30 Pro? Pag-usapan natin sa comments. Kung naghahanap ka ng murang gaming console, check mo tong video namin sa Nintendo Switch OLED, Smart TV, check mo to. At eto naman yung review namin para sa last year's Vivo V29 5G.